Ang isang lalaki ay nakakakuha ng napakalakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga negatibong emosyon ng tao. Sa hinaharap, lumilitaw ang edad ng mahika. Ang mapayapang buhay ay nasusira, ang mga tao ay umaabot sa tiyak na edad para sa hindi malamang kadahilanan at magigising ang kanilang mga superpower. Si Lachu ay isang ulila na kasalukuyang naninirahan kasama ang kanyang ampon na kapatid. Ang mapayapang buhay ay nagpapatuloy hanggang sa isang gabi, kung saan nataman si Lachu ng isang truck. Bigla, ang kanyang kwintas ay naglalakip at nagpapagaling ng kanyang lahat ng meridian. Ang kwintas na ito ay isang natatanging alaala ng ina ni Lachu. Sa puntong ito, siya ay nagigising at hindi alam kung ano ang nangyayari. Kaagad siyang tumakbo pauwi upang maligo at natuklasan ang isang sagisag na lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang patunay na nagising na ang kanyang mga mahika. Mayroong isang kakaibang sistema na naglalabas, tulad sa mga role-playing games. Maari niyang gamitin ang mga puntos sa sistema upang bumili ng mga bagay sa tindahan. Natutuklasan ni Lachu na maaari niyang madagdagan ng puntos sa sistema sa pamamagitan ng pagpapatakot sa iba. Ginamit ni Lachu ang lahat ng kanyang mga puntos upang makakuha ng isang magic apple at isang magic book. Pagkatapos mag-angkin ng mga kakayahan mula sa Magic Apple at Magic Book, nadagdagan ng malupit ang kanyang buong lakas. Sa mundo na ito, ang mga mahika ng bawat tao ay ina-assess sa pamamagitan ng 6 na antas. Ang pinakamataas na antas ay isang rango, at ang pinakamababang antas ay si Frank. Si Lucio ay nasa antas F, nag-aaral siya sa paaralan tulad ng karaniwan. Bigla, nawalan ng kontrol ang isang estudyante sa klase 11A7 sa kanyang kapangyarihan at sinaktan ang isang guro. Kaagad na pumunta si Mushu sa eksena, iniisip na ito ay pagkakataon upang madagdagan ang kanyang mga puntos habang lahat ay nagugulat pa. Lumapit si Lucio at nagbigay ng leksyon sa moralidad na nagdulot ng takot sa lahat sa paligid. Ginamit ito ng koponan ng seguridad upang makontrol ang estudyanteng ito. Matapos kumita ng sapat na puntos, bumalik si Lucio sa silid-aralan. Sa oras na ito, pumasok ang guro sa silid-aralan at ipinakilala si G-Chief sa mga estudyante. Dito siya upang pumili ng mga pinakamagaling na estudyante na sasali sa espesyal na klase. Ngunit nagulat ang lahat nang malaman na nasa listahan din si Lucio. Kaya't bawat gabi pagkatapos ng klase, nananatili si Lucio sa paaralan upang dumalo sa espesyal na klase sa mahika. Habang tumatagal, ginugulat ni Lucio ang kanyang mga kaibigan sa araw upang kumita ng mga puntos at sa gabi ay maigting na nagpapataas ng kanyang antas. Pagkatapos ng isang linggo, matagumpay na nagtagumpay si Lucio sa unang yugto ng Nebula, na nag-activate ng kasanayan sa Flying Sword. Mula noon, tuwing umaga paggising, inaakit ni Lucio ang kanyang kapitbahay na turuan siya ng kanyang sining ng eskrima, ngunit palaging tinatanggihan ito ni Lucio. Hanggang isang gabi, natuklasan ni Lucio na ang kanyang kapitbahay ay isang dalubhasa sa sining ng pag-aaral. Ang antas niya ay hindi kukulangin sa ranggong B. Si Mushu agad na nagbago ng isip at lumuhad sa kanyang kapitbahay upang turuan siyang mag-espada bago turuan ng matanda si Lu ng espada. Binigyan niya si Blueshoe ng isang suit ng armadura, ang bawat bahagi nito ay nagkakabigatang kilo. Gayunpaman, para kay Lucio, ito pa rin ay medyo magaan. Sa puntong ito, nagsimulang maging seryoso ang matanda. Ito ang unang aral, lahat ng bagay sa mundo na ito ay pwedeng putulin, kahit isang piraso lang ng papel. Kaya't si Lucci ay muli na namang nagmadaling nag-ensayo ng espada. Bukod sa espada, matagumpay ding nagtagumpay si Lucio sa pagtibag sa ikalawang layer ng nebula. Dahil sa impluwensya ng kapangyarihan ni Lucio, nagising din ang kanyang kapatid, si Liu Xiaoyu, sa kanyang superpower. Ang lahat ay normal hanggang sa isang gabi, naramdaman ni Lucio na may malaking laban sa gitna ng lungsod. Agad na pumunta si Lucio at Liu Xiaoyu doon. Narito, isang grupo ng mga kriminal na may ranggong D ang tinutugis ng mga taong kasapi ng Black Guild. Ang Black Guild ay isang organisasyon na responsable sa pagprotekta ng lungsod mula sa mga kriminal na nagkaroon ng superpower. Sa labanan, namatay ang 2 miyembro ng Black Guild, ngunit ang grupo ng kriminal ay lubos ng napagod. Nag-umpisa silang tumakas patungo sa gilid ng lungsod. Isang miyembro ng Black Guild ay napilitang gumamit ng ipinagbabawal na mahika. Ibinuwis niya ang ilang bahagi ng kanyang dugo upang masugatan ang isang kriminal na may D-class habang nagiging masalimuot ang sitwasyon.
Biglang natuklasan ng Black Guild na naroroon ang sapatos ni Leo sa tuktok ng isang poste ng kuryente. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit tila iniisip nila na kasabwat siya ng grupong kriminal. Agad na inatake ng Black Guild si Leo. Bagamat nominasyong F-rank si Lucio, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nasa ibang antas. Madaling napabagsak ni Lucio ang lahat ng miyembro ng Black Guild. Kinabukasan, naganap ang isang emergency meeting tungkol sa biglang paglitaw ng isang C-rank master sa lungsod. Napakatindi nito dahil may mga humigit kumulang na 10 tao lang sa lungsod ang may C-rank. Pinadala ng Black Guild ang isang miyembro na may B-rank, si Li Xiao, upang imbestigahan si Lucio. Bigla, naglitaw ang isang dungeon sa loob ng bansa na ito. Tinawag ang espesyal na klase ng mahika upang hanapin ang mga kayamanan sa dungeon. Nang mag-camp sila sa isang bundok malapit sa dungeon ng 3 araw, bigla na lang kumalat ang ulap mula sa loob ng dungeon, na nagdulot sa kanila na mapadpad sa loob ng dungeon. Natanto ni Lucio na nasa gitna siya ng isang disyerto at napaliligiran ng mga undead. Kung nais nilang makatakas mula sa lugar na ito, kailangan nilang hanapin ang selyo ng bundok at ilog sa loob ng dungis. Buong araw itinatagal ni Lucio upang makatakas mula sa pagsalakay ng mga patay. Habang mas lalalim siya sa loob ng dungis, mas maraming matatalinong patay ang lumilitaw, may sariling iniisip at higit sa lahat, magaling sa taktika. Nakatagpo si Lucio ng isang armadong grupo ng mga scout na lahat ay mga patay na may D-rank, subalit walang nakakaalam na si Lucio ay malapit ng maging C-rank, kahit na siya ay nasa F-class. Muling sumampa si Lucio sa bundok na bangin upang magnakaw ng sandata mula sa isa sa mga patay, at pagkatapos ay nang alma na umalis. Sa oras na ito, ang Black Guild, kasama ang mga mag-aaral, ay nakatayo sa bangin na gulat dahil napagtanto nilang siya ay si Lucio. Isang araw pa ang nakalipas, nakatagpo muli si Lucio ng isa pang grupo ng mga scout. Nagdesisyon si Lucio na hindi na tumakbo at agad na sumugod upang atakihin sila, kaya madali nilang natalo ang armadong grupo ng scout sa tulong lamang ni Lucio. Sa isang lugar malapit dito, ang itim na guild, kasama ang mga mag-aaral, ay nag-aayos para sa isang pagsalakay sa hukbo ng mga patay buhay nang biglang bumagsak ang isang sibat mula sa langit patungo sa isang patay buhay. Nang maguluhan ang lahat, patuloy na bumabagsak ang iba pang mga sibat sa iba't ibang patay buhay. Natukoy nila na siya ay si Lucio. Nang makarating sila, lahat ng patay buhay ay napinsala na ni Lucio. Habang damadami ang mga mag-aaral, nagsimula si Lucio na magbenta ng lahat ng mga sandata na ninakaw niya mula sa mga patay buhay para sa kanila. Kaya, pagkatapos lamang ng isang araw, naging tunay na mayaman si Lucio. Inianunsyo ni Li Xia ang pagtitipon ng lahat mula sa D-rank pataas para pumasok sa sentro ng dungis. Agad namang nagsara ang pinto pagpasok ni Lucio. Sila'y napalibutan ng mga multo, bagamat marami ang mga ito, sila'y E-rank lamang. Lahat ay nagpapakahirap na labanan ang mga ito, samantalang wala ni isang multo ang nagtatangkang lumapit kay Lucio. Ang mga multong nakakita kay Lucio ay naguhulog ulo at tumatakbo palayo. Si Xia ay nagagalit at gumagamit ng malawakang mahika upang lipulin ang mga multo. Bigla itong bumukas ang pintuan, at mula sa loob ay may isang hukbo ng mga patay na banihag ng isang pinuno. Agad itong nagumpisa ang labanan. Si Xia ay aktibong sumusugod para atakihin ang pinuno. Si Lucio at ang mga mag-aaral ay mag-aalaga sa mga undead na mabababa ang antas. Tuwing nagmamadali si Lucio na atakihin, nagugulat at tumetakas ang mga undead. Natutuwa si Lucio kaya't diretsyong pumunta sa gitna ng dungeon, umaasa na makakahanap ng mga mahahalagang kayamanan. Agad na nangyari nang buksan ni Lucio ang pinto. Siya ay napalibutan ng 10 estatwa na may ranggong dagat, ngunit muli silang nagugulat at nananatiling hindi gumagalaw parang wala lang nangyari. Sa pagkakataong ito, ninakaw ni Lucio ang lahat ng kanilang mga sandata. Samantala, sa labas, patuloy pa rin ang labanan dahil sa napakaraming undead. Ang mga mag-aaral ay nahuhulog sa kalagayan ng pagod, at si Xia, na isang mataas na ranggo, ay hindi kakayaning labanan ang pinuno. Ang sitwasyon ay unti-unti nang lumalala. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay ang lahat dito. Nang biglang, sa sandaling ito, nagsimulang magpanik ang amo at agad na tumakbo patungo sa gitna ng dungis. Dito, natuklasan ni Lucio ang mountain at river seal na mga yaman ng dungis. Nang hawakan ni Lucio ito, unti-unti itong nawala.
Lahat ay itinulak palabas ng dungis, subalit walang isa sa kanila ang nakakaalam na si Lucio ang nakakuha ng Mountain at River Seal.